ngiti sa bawat hakbang. May kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan. Pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama. Hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Magandang araw muli mga katagumpay learners. Ako po si Master Roniel, isang special education teacher and isang intervention specialist. Good morning mga tagumpay learners. Ako naman si Dr. Teacher Kat, isang curriculum developer at special education specialist. And welcome sa Tagumpay Smart Learning. Dito, basta nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Ngayong araw, tatalakayin natin ang intellectual disability o ID, isang kondisyon na madalas hindi nauunawaan ng maraming tao. Pag-uusapan natin ang mga antas ng intellectual disability, paano ito nasusuri batay sa DSM-5-TR, at ano ang mga sanhi mula sa prenatal hanggang sa postnatal stage. Bago tayo magsimula, huminga tayo ng malalim at magdasal. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na natututo at nagiging daan ng pag-asa para sa mga batang may intellectual disability o ang mga tinatawag nating mga mentally challenged. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso upang mas maunawaan ang aming mga batang may espesyal na pangangailangan. Amen. Ipapakilala ko sa inyo ang batang itatago natin sa pangalang Ella, isang 7 years old na batang may mild intellectual disability. Hindi siya agad nakakabasa o nakakasulat tulad ng kanyang mga kaklase. Ngunit sa tulong ng kanyang guro at therapist, siya ay natutong magbilang at magsulat ng kanyang pangalan. Ngayon, Teacher Kat, alamin natin ano nga ba ang intellectual disability o yung mga mentally challenged na mga bata. So ayon sa DSM-5-TR or Diagnostic Statistical Manual 5, ang intellectual disability, Teacher Kat, ay isang disorder na may tatlong pangunahing criteria. Now, ito yung mga titingnan natin. Una, Teacher Kath, dapat mayroong significant limitation in intellectual functioning. Ibig sabihin, below average ang IQ na Teacher Kath. So, let's say for example, ang normal na IQ o ng regular na tao ay 70. So, kapag ang bata ay magkakaroon ng IQ 69 pababa, no, they are considered, no, na magkakaroon na sila ng intellectual disability kasi meron ng significant limitation sa kanilang intellectual functioning. And isa pa sa mga tinitingnan, no, hindi lang IQ, Teacher Kath, kundi ang mga adaptive behavior ng bata or adaptive skills katulad ng pagko-communicate, ng self-care, and social skill. At ang tinitingnan ng mga psychologists dito, Teacher Kath, and mga developmental pediatrician, kapag itong mga characteristics na nasabi natin kanina ay nag-onset during developmental period, ibig sabihin, bago mag-18 years old ang bata ay nakikita na itong mga characteristics na ito. Master, hindi ba ito basta mabagal, matuto lang? O may batayan ba sa pangangailangan or tugunan? Itong mga batang may intellectual disability, Teacher Kat, dahil nga mababa ang kanilang IQ kumpara sa mga regular natin na mga bata, no, talagang mayroong kabagalan sa pagkatuto. Pero hindi ibig sabihin, Teacher Kat, na hindi na sila natututo. Yan ang maling conception pagdating sa intellectual disability. Hindi ibig sabihin na they are mentally challenged, ay wala na silang karapatan matuto. They can learn with the proper support. Kaya ngayong oras, Teacher Kat, ay tutungo tayo sa Gawa Galing na kung saan gagawa tayo ng isang support circle poster. Itong support circle poster, Teacher Kath, na makakatulong sa batang may special needs at sa magulang para alam nila kung sino ba ang mga tao sa paligid ng bata ang pwedeng makatulong. Kasi nga sabi natin kanina, ba, di ba, sabi ko na ang mga batang may intellectual disability ay natututo kapag mayroong tamang support. At isa sa pinakamahalagang gagawin natin muna dyan is to identify sino ba itong mga tao na pwedeng magbigay ng support. At ibibigayan ng ating Gawa Galing na support circle poster. So ano ba ang gagawin natin? Siyempre, let's identify muna kung ano ba ang mga materials. Ito, home-friendly materials ang ulit ang gagamitin natin. Paper and pencil lang. And siyempre, kailangan natin ng ruler dyan, Teacher Kath.
So, first step, ano ba ang gagawin, Teacher Kath? Una, kumuha ng papel at hatiin ito sa 4. So, nakita nyo, merong 4 na squares, 4 na rectangle, Teacher Kath, no? Sa screen. Now, ano ang gagawin? Magguhit ng bilog sa gitna at ilagay ang pangalan ng bata. So, pwede kayong mag-improvise na instead of pangalan, ilagay nyo ang picture ng bata. Para alam ng bata, ay, ako yan! Ako yan! Exactly. So, kakaroon ngayon ng ownership ang bata doon sa activity, no? Na mafe-feel niya na siya yan. Kakaroon ng identity. Sa 4 na area na yan, Teacher Kat, ilalagay natin yung 4 na importanteng domain ng development ng bata. Yung academics, no? Yung pag-aaral niya, daily living, yung mga skills sa katulad ng patututbrush, pagkakain, no? Social skills, and behavior and emotion, no? So, nakita natin, nasa gitna yung picture or pangalan ng bata at sa paligid, nandyan ang 4 na aspeto ng development ng bata. So, for our next step, no? Bawat aspeto isulat ang mga taong makakatulong sa bata. Bakit kailangan? Para alam ng bata kung sino ang lalapitan niya. Kung nahihirapan siya sa aspeto ng academics, ng daily living, social skills, and behavior. So, pwedeng ilagay natin ang pangalan, pero kung hindi perceptive ang bata sa mga words, lagay natin ang picture, Teacher Kath. Ay, si Teacher Roniel to ah! Si Teacher Roniel ang lalapitan ko kapag nahihirapan ako magsulat. O si Teacher Kath to! Si Teacher Kath ang makakatulong sa akin kapag gusto ko makipag-play sa ibang bata. So, itong poster na ito ay makakatulong para alam ng bata kung sino ang lalapitan niya. And kapag nagawa na yan, no, pwede natin idikit yan sa room ng bata para makita ng bata ay kapag kailangan ko ng ganito, ito ang lalapitan ko. And kapag nakumpleto yun ng bata, mga their parents, huwag kalimutan mag-reinforce. Bigyan natin ng reward, praises ang bata para every time na maibibigay tayong activity sa kanila, ay nagagawa nila ng tama at syempre, Teacher Kath, may galak. Kasi excited sila eh. Di ba? Kahit sino naman kapag may reward na di ba? That's the basic principle of behavior management. Kapag gusto mo ma-improve ang behavior ng bata, Teacher Kath, kailangan mo mag-reinforce, di ba? So, yung activity na yun ay makakatulong talaga sa bata, Teacher Kath. And if you want a soft copy of that activity, no, you can comment no, sa aming comment section at bibigyan ko po kayo ng soft copy na. Yes. Master, ngayon, alamin natin ang 4 na antas ng intellectual disability batay sa IQ, DSM-5, IQ-based classification. Pero bago natin alamin yan, Doc Teacher Kath, bigyan daan muna natin ang ating kasama sa pag-agapay sa magandang kalusugan ng ating mga mahal na bata sa spectrum ng autism at intellectual disability. Ito makakatulong sa kanila, di ba sabi natin kanina, ito ay mga batang mayroong limitation pagdating sa cognitive functioning. At itong partner natin ay makakatulong no, para ma-enhance pa natin ang cognitive functioning ng mga bata. At yan ang, Teacher Kath? Sure gets. Shampoo, Spiva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. So, ito na, Teacher Kath, no? Alamin na natin ang 4 na antas ng intellectual disability batay sa kanilang IQ. At yan ay based sa DSM-5 IQ-based classification. So, titingnan natin, no, ano ba ang mga classification ng intellectual disability. At ang una dyan ay ang tinatawag nating mild intellectual disability. So, nasa bracket sa Teacher Kath na 70 to 50 ang IQ ng bata. So, di ba, 70 is considered pa as regular. Pero Yes. kapag bababa yan, Teacher Kath, ng isa pa, that will fall under mild intellectual disability. Dito, Teacher Kath, no, in reality, nakakapag-aral pa sa regular classroom with modification ng bata. No? Minsan, hindi na natin kailangan ng further support kasi kaya pa nila makipagsabayan. Tama. Pero kapag nakikitaan na natin no, ng difficulty, that's the time, Teacher Kath, na kailangan na natin gawan ng programa ang bata. Diyan na papasok ngayon ang tinatawag natin educational adaptation. Educational adaptation, papasimplihin natin yan. Ano ba yan? Yun yung suporta na ibinibigay natin sa bata.
in terms of environment, no? May babaguhin tayo sa environment para matuto ang bata. Sa modification naman sa curriculum, pabababain natin ang level of difficulty para makuha ng bata kasi ang goal natin diyan ay matuto ang bata, Teacher Kath, no? Dito, kapag ang bata ay mayroong mild intellectual disabilities, no, kailangan lang ng kaunting suporta, lalo na sa living skills. Okay, or mga maidagdag ko tasks. lang ha, teacher. Actually, pag nagkakaroon ng intellectual disabilities din yung mga bata, nami-misinterpret pa rin ng mga teachers natin. Like for example, may mga subject tayo na nahihirapan ng mga bata. Yan yung mga major subject. Andyan ang math, science, English, and Filipino. So, dun sa mga nasabi ko pong mga subject is kailangan po talaga na mabibigyan pa rin sila ng proper modification Yes. or yung proper na intervention na binibigay na ginagamit natin katulad nyo sa public school na Friday. Yes. Oo, yung Friday class. So, yun. Makakatulong din to para sa mga bata na mabigyan pa ng suporta. Kung busy yung teacher, at least may one day sila na binibigay sa mga bata. Actually, ang ginagawa ko dyan, Teacher Kath, kasi nga meron nga akong tinatawag na Project Learn sa school namin. No? Yun yung ang sabi ko galing na intervention Oo. para sa mga bata nating may special needs. Nakaschedule yan sila, Teacher Kath. Merong nakaschedule ng Monday, Wednesday, and Friday. Yun yung mga kailangan talaga ng doble or tripling effort para matuto. Tapos meron na nakaschedule ng Tuesday lang or Thursday lang, depende sa needs po nila. So yung mga targeted intervention na yun, yung makakatulong dito sa mga batang mayroong intellectual disability na may mild classification. Teacher Kath, can you explain to us, no, kung ano naman ang classification under moderate? Okay. Nakakapagsalita ng simple sentences, may kakayahan magtrabaho o sa guided ng sheltered environment. Kasi Teacher Kath, diba, itong moderate intellectual disability, ang level of IQ nila actually is nasa threshold ng 35 to 49. So, ibig sabihin, no, napakalaki ng limitations ng cognitive functioning nila at adaptive skills, Teacher Kath. So, nakaka-apekto yan ngayon sa communication skills nila. Kaya kapag nakakapagsalita naman sila, mga simple sentences lang, Teacher Kath, in order for them to convey kung ano yung gusto nilang sabihin. Minsan nga, kulang-kulang pa yan eh. Kung titingnan mo talaga ang grammar, Teacher Kath, talagang sabog na sabog yan. Pero yan po kasi ay limitation dahil nga sa kanilang diagnosis na intellectual disability. And itong mga batang ito, Teacher Kath, ay kaya pang gumawa ng mga school activities. Kaya I suggest personally, no, na dapat nasa regular class pa rin sila with, no, targeted intervention. Kasi kapag itong mga batang ito, no, nasa environment na sheltered naman sila and guided accordingly, depende sa mga pangangailangan nila, ay kakayanin pa nila ang academics, Teacher Kath. Kasi nga, kapag may tamang suporta, katulad ng sabi ko kanina, lahat ng mga yan ay magsasucceed, Teacher Kath. Ngayon, may pangatlo yan, Teacher Kath, yung severe intellectual disability. Ang threshold naman ng kanilang IQ, Teacher Kath, ay nasa 20 to 34. So, napakababa na ng IQ nila, Teacher Kath. And dahil masyadong mababa na ang kanilang IQ, yung cognitive functioning nila ay medyo mababa na rin, no? Kaya nangangailangan na po sila ng assistance sa lahat ng daily tasks nila. Kahit sa pag-toothbrush, sa pagkain, no? Kailangan suportado sila palagi. At dito, minimal na lang, Teacher Kath, ang kanilang verbal communication. No, minsan nga, yung iba, hindi natin talaga nakakapagsalita, Teacher Kath. And based sa experience ko, Teacher Kath, itong mga batang ito ay nasa self-contained class. And ang itinuturo talaga sa kanila, Teacher Kath, ay adaptive skills. Paano sila tumawid sa daan, paano sila gagamit ng pera na hindi sila lulukuhin, Teacher Kath. Kasi ito lang ang reality, no? Kahit ipupush natin yan ang mga batang ito sa inclusion class, Teacher Kath, talagang mahihirapan sila. Kasi the competency is, 'di ba, spiral, pahirap ng pahirap. And hindi kasi yun yung kailangan ng batang mayroong severe intellectual disability. Hindi Tama, yung kailangan Master. nila. Ang kailangan nila, Teacher Kath, ay maturuan sila paano mabuhay independently. Kaya ang focus natin dyan ay mga life skills. Paano sila tumawid, paano sila bumili sa kantin nang hindi niloloko, no? Paano sila gumagamit ng pera, paano nila gagamitin yun. Yun ang mga kailangan natin sa severe intellectual disability. And the last classification, Teacher Kath, it's yung profound, na ang IQ naman ng bata ay below 20. So, napakababa po yan, Teacher Kath. Anong mga kadalasan na
mga characteristics ng mga profound intellectual disability, Teacher Kath? Actually, sa mga profound, kadalasan, bedridden sila. May mga kasamang physical disability. In the same time, lubos na pangangailangan ng suporta na 24/7, Master. Kasi kapag profound, ibig sabihin yung cognitive functioning mo ay napakababa Low. na, no, na it affects also your physical, no? Na minsan karamihan at Teacher Kath, ito kasi mga diagnosis na ito, minsan may mga comorbidities pa, no, na minsan may mga physical ailments din na nagko-cause, no. And naglilimit yan ngayon sa kakayahan ng bata. At katulad nga nasabi mo kanina, minsan ay mga bedridden sila. And I have a friend sa Batangas, actually, Teacher Kath, na SPED teacher din siya. Kakasi ko siya nung nag-aaral ako. And nakakatawa yung ginawa niya. He is a mobile SPED teacher. Ibig sabihin, siya yung mga pumupunta-punta sa bahay. Nakakatawa yung work niya. Kasi yung mga estudyante niya, Teacher Kath, ay nasa profound to severe intellectual disability. So, hindi na yung nakakapasok, Teacher Kath, ng school kasi nga may mga problem na din sa mobility. Ang ginagawa niya, bumili siya ng motor, nag-invest. Kaya natutuwa talaga ako sa kanya. Pinupuntahan niya, Teacher Kath, and tinuturuan niya. Pero parang ang schedule ay na 2 hours every other day kasi ang dami niyang estudyante, Teacher Kath, so hindi feasible na gagawin niya araw-araw. Pero come to think of it, no, may mga ganong programa, Teacher Kath, para maabot itong mga batang kahit nasa sulok-sulok ng parte ng Pilipinas, no, kahit sila ay may special needs, pinupuntahan po sila ng ating mga SPED teachers para maturuan. Actually, madagdag ko lang yung mga ganyan teachers natin is may puso talaga, Yes. Master Roniel. Unang-una kasi, hindi naman din gagawin ng isang teacher yung madagdag yan sa kanilang mga tasks, di ba? So, thankful ako dun sa teacher, SPED teacher na friend mo na nabibigay niya yung extra time for visiting dun sa mga students Kaya nga niya. nakakatuwa. Sabi ko, gusto ko rin. Kaso, ngayon sa sitwasyon ko, medyo hindi pa siya feasible, Teacher Kath. Oo. Pero sana, no, kasi may plan nga ako na ganun din. Pero Teacher Kath, no, it's very important na kailangan din nating tandaan na ang diagnosis na intellectual disability ay hindi lang nakabase sa IQ, kundi pati na rin sa adaptive functioning, no? Balik tayo ulit sa adaptive functioning tulad ng communication, self-care, social skills. So yung tatlo na yung, Teacher Kath, isa din yun sa mga tinitingnan natin na mga factors para masabi natin, no, ng mga psychologists. Kasi again hindi kami ni Teacher Kath ang nagdadiagnose ng intellectual disability kasi we are not allowed. Only the registered psychologists and developmental pediatrician are allowed. Ang ipinapakita po namin sa inyo ay mga impormasyon na dapat tingnan ninyo kasi ito yung mga i-check ng mga licensed professionals natin bago sila po mag-diagnose ng isang disability or disorder. Master Roniel, ano ang mga sanhi ng intellectual disability? Actually, Teacher Kath, ang sanhi ng intellectual disability ay nagsisimula habang pinagbubuntis pa lamang ang bata, habang ipinapanganak ang bata, at pagkatapos ipanganak ang bata, no? So sa prenatal factors or bago pinanganak ang bata, marami ng mga nagiging sanhi. Halimbawa, no, genetic disorders. Sa history ng kanilang family, Teacher Kath, meron ng may mga Down syndrome. And yan talaga, Teacher Kath, ay lumalabas, no? And alam naman natin na common comorbidity ng mga taong may Down syndrome ay also diagnosed with intellectual disability. Yes. Talagang magkatabi yan sila, Teacher Kath. Merong mga hindi naman nadadiagnose ang intellectual disability, but majority of them, no, kapag ang bata ay may Down syndrome, katabi niya palagi yung intellectual disability. At hindi lang, Teacher Kath, sa mga genetic factors, no, meron tayong mga tinatawag na mga maternal infections. Let's say, for example, no, karoon ng HIV ang nanay habang pinagbubuntis, no, syphilis or yung tinatawag nating mga rubella na infection, Teacher Kath, nakaka-affect din po yan sa development ng bata na maaaring mag-cause ng intellectual disability. At ito pa, Teacher Kath, yung substance abuse, no? Yes. Nagbubuntis ang nanay, nagsisigarilyo, nagiinom, nagdodroga. So, talagang may effect yan sa development ng bata sa tiyan niya, Teacher Kath, na maaaring nagkakaroon ngayon ng problema, no, ang pag-develop ng brain ng bata. At ito din, no, napakahirap kasi ng buhay sa Pilipinas na kahit sino sa atin ay hindi nakakakuha ng tamang nutrition. Alam naman natin, Teacher Kath, na kapag nagbubuntis ang babae,
napakahalaga ng proper nutrition. Kaya nga yung Yes, iba, di ba, mga lalo na yung mga vitamins. privileged naman, nagba-vitamins pa, nagagatas. Pero titingnan natin naman yung side naman ng mga hindi afford yung mga ganon, Teacher Kath, no? So nagkakaroon ng poor maternal nutrition. Kapag hindi na ipoprovide ang tamang nutrition kasi sa mga babaeng nagbubuntis, isa yan sa mga nagiging factor bakit nagkakaroon ng error, no, sa development ng bata habang pinagbubuntis pa. Kaya yung mga ano natin kanina, sinabi natin, no, titingnan natin yan kung tayo ba ay mayroong history ng Down syndrome habang nagbubuntis, meron ba? Isa yun sa mga tinatanong actually, Teacher Kath, ng doktor. Habang nagbubuntis po ba kayo, may mga infections na nangyayari? Habang nagbubuntis po ba kayo, umiinom ba kayo ng alcohol, nagdodroga ba kayo? Yung mga tinitingnan, no? And Correct. kung nakakakain ba sila ng tama, Teacher Kath? Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Master Roniel, so prenatal naman tayo, panahon ng panganganak. So premature birth or lack of oxygen, tinatawag din yan na birth apraxia, at yung tinatawag nating complication during delivery, yung mga cord accidents or trauma. So, yun nga, Teacher Kath, no? Actually, isa siya sa mga tinitingnan na nagiging cause habang pinapanganak ang bata, no? Kapag halimbawa, premature, pinanganak ng 6 to 7 months, no? Isa siya, yung lack of oxygen. Yes, Yung mga sinabing oo, pinanganak oo. ng mga blue baby, usually sila yung mga Nagkakaroon nagkakaroon. ng And yung may yung sa Natatali, umbilical cord, oo. Yun, isa din yan sa Nawawalan mga kasi sila ng oxygen. Yeah, yan yung ano. Master. Kapag, di ba, ang nag-generate ng brain natin, no, ay oxygen. So, Part. whenever na nagkakaroon ng shortage ng oxygen, nasa stop ang development ng brain. And Teacher Kath, no, meron pa isa. Syempre, pagkatapos ipinanganak, titingnan din natin, no, sa postnatal. Halimbawa, yung mga head injury, Teacher Kath, no? Yung head trauma na aksidente, pwede siyang mag-cause actually, Teacher Kath, ng intellectual disability. And halimbawa, nagkaroon ng infection sa brain, no? Nagkaroon siya ng meningitis or encephalitis, no? Nagko-cause din siya actually. And ito, Teacher Kath, gumawa kasi yung isang friend ko sa Davao ng isang documentary about severe malnutrition. And alam mo ba, Teacher Kath, yung dalawang estudyante na ginawa niyang subject na mayroong severe malnutrition are also diagnosed with intellectual disability. So nakikita natin, no, kahit dalawang tao lang yung, Teacher Kath, hindi niya sinasadya yun na nagkaroon ng severe malnutrition. Yung mga kapatid nga nun, Teacher Kath, namatay dahil sa sobrang gutom, no? Yung dalawang batang yung, Teacher Kath, ay diagnosed with intellectual disability. So ibig sabihin, no, and Teacher Kath, align siya sa nilabas na report ng EDCOM patungkol dyan na isa sa mga dahilan bakit hindi natututo ang bata dahil walang nutrisyon. Tama. So, maaari, malaking factor sa, Teacher Kath, na dahil sa lack of enough nutrition, nagkakaroon ng intellectual disability. And ito pa, Teacher Kath, no, napakahalaga, yung lack of stimulation at early age, Teacher Kath. Mahalaga ito kasi, 'di ba, sabi natin formative age ng development ng bata ay from yung developmental na stage ng bata. Kapag hindi kasi nabibigyan ng stimulation, hindi na po-process ang brain. Lalo na itong mga batang anlayo sa kabihasnan na itatago, ano mai-expect kung matututuhan ng bata? Ang way natin to diagnose intellectual disability is through her or his IQ. Adaptive skills. Kapag in-isolate mo yung bata, tinago mo, anong mai-expect mong matututuhan ng bata? So, automatic po yan, Teacher Kath. Magkakaroon yan ng diagnosis ng intellectual disability. Actually, maidagdag ko rin, Sir Roniel, umattend ako ng isang convention about nutrition. So, one part doon na sinabi is the biggest problem dito sa Pilipinas nga is yung malnutrition. Yes. Na nagkakaroon ng problem ang mga bata through intellectual disability na. Kumbaga, hindi lang yon. Yung profound din na sinasabi na natin kanina na disability ng mga bata na lack of vitamins nga na ibinibigay sa mga pregnant women Yun or nga. mothers. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban.
Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Master Roniel, and dear parents, mahalagang maiwasan din natin ang mga risk factors na abot na makakaya like healthy pregnancy, proper nutrition, at pag-iwas sa mga substance use. Suporta sa mga batang may intellectual disability. Kaya para po sa mga magulang, no, mga dear parents, ito yung mga pwede nating gawin, no, sa bahay. Magpatupad tayo ng structure na kapaligiran sa bahay para mas masuportahan natin ang pangangailangan ng bata. Katulad ng paggamit ng mga visual schedules at routines para mas maging predictable at less stressful ang araw ng bata. Kasi tandaan natin, dear parents, na limited po ang cognitive functioning nila at sa pamamagitan ng mga support na ginagawa natin katulad ng structure environment, mas matutulungan natin sila. Gamit tayo ng tinatawag nating task analysis. Yung isang simpleng task, hahatiin pa natin para mas maging simple. Hatiin natin sa isang gawain para mas maliit na hakbang para matutunan ito ng bata ng may pagkasunod-sunod. Halimbawa, paghuhugas ng kamay. Unang gagawin niya, bubuksan muna ang gripo. Babasain ang kamay. Magsasabon, babanlawan at patutuyuin. So, ang simpleng paghuhugas ng kamay, hinati-hati natin sa steps, Teacher Kath, their parents, para mas mabilis na gawin ng bata. At kapag nagawa yan ng bata, please, their parents, i-appreciate natin ang power ng reinforcement at reward. Magbigay ng consistent at specific na papuri kasi mas namomotivate ang bata. Halimbawa, sabihan mo, ay, ang galing mo, marunong ka nang magsabi ng gusto mo o marunong ka nang maghugas ng iyong kamay. At Teacher Kath, lalo na kapag ang bata ay mayroong kapatid, so their parents, mahalaga na tinitrain din natin itong mga kasama ng ating mga batang may intellectual disability. So kung may kapatid po sila sa bahay, turuan ang kapatid at iba pang miyembro ng pamilya kung paano makipag-ugnayan sa bata. Huwag po tayong mainis agad kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Intindihin po natin na sila po ay mayroong kakulangan pagdating sa cognitive functioning o sa pagpaprocess ng kanilang utak. Kaya medyo nahihirapan po sila o medyo mahina po sila. At itong gagawin natin ay makakatulong para ma-develop ang ating mga bata in terms of cognitive and emotional. And eto, napakahalaga nito. Marami na ngayon ito, Teacher Kath, sa Facebook. Makilahok sa mga parent support groups para sa emotional support at dagdagan ang kaalaman. Mas mahalaga po their parents, mga magulang, na alam nyo po kung ano ang sitwasyon ng inyong anak at ano ang mga karapatan po ng inyong anak at ano ang mga dapat ginagawa sa inyong mga anak. Tama ka, Sir Roniel. Para sa mga guro, gumamit tayo ng differentiated na instructions. I-adjust ang lesson ayon sa learning level ng bata. Halimbawa, gumamit ng pictogram para sa mga non-readers. Magbigay tayo ng functional academic na ituturo sa mga practical skills tulad ng pagbasa, ng science, paggamit ng pera, pagkilala ng oras, at pair them with peer buddies. Yun, mahalaga yun. Yes, buddy-buddy. Yung tawag natin Mamili ng kaklase na maaasahan, matulungin upang maging learning partner niya at sa mga paggawa ng mga task. Gumamit din ng mga manipulative at hands-on material. Ito ay makakatulong sa paggawa ng abstract concept tulad ng math. Yun nga yung sinabi ko, di ba? Nahihirapan kasi sila dun sa mga major subject. Regular IEP review, siguraduhin updated ang mga goals and strategies na ginagamit para sa mga bata. Magturo ng life skills, ituro sa klase ang simpleng gawaing bahay, paghahanda ng baon at basic hygiene. Yes, napakahalaga yan na ginagawa din yan, Teacher Kat, ng mga teachers, Kasi masisigurado natin na yung welfare ng bata sa loob ng classroom as a second parent, So, their teachers, yung mga sinabi ni Teacher Kath kanina, makakatulong yun sa inyo, yung differentiated instruction. Masisigurado nyo kasi na hindi maiiwan ang bata, lalo na kapag siya ay nasa regular class. Dapat po kasi nabibigyan natin siya ng individualized. At
make use, yung sabi ni Teacher Kath kanina na body-body system, Tama. napakahalaga po nun. Kasi based on my experience, Teacher Kath, meron ako dating estudyante na may intellectual disability. Pinair ko siya doon sa magaling namin na estudyante. Yung magaling namin na estudyante, yun yung tumutulong sa kanya. Teacher Kath, successful yung academics ng bata. Kasi merong magaling na pwede nating sabihin no, na nag-aalaga sa kanya. Like let's say for example, sa activity, kapag kulang ang gamit ng bata, yung kabady niya, yung tumutulong na, ay sir, ganito po yung kulang niya, ganyan, ganyan. So, Na-identify lahat na-identify. ng mga, Pero napakahalaga din, kakulangan. Teacher Kath, na isipin din natin yung body system ng ating mga batang may special needs. Hindi po kasi pwedeng napapabayaan din ng mga batang yan ang kanilang pag-aaral na naging Tama. burden na. So, as much as possible, dear teachers, gawa tayo ng paraan para hindi magmukhang burden yung ginagawa nating body system. Ngayon, Teacher Kath, ito naman ay para naman sa mga professionals na kaagapay natin sa pagtulong sa mga batang may special needs. No? Katulad ng mga behavior therapist na maaring magbigay sila ng mga positive behavior support plan or yung PBSP. Actually, meron na din ako niyan na program sa school, Teacher Kath. So, instead na pupunta pa sila ng behavior therapist, di ba? Dadagdagan ko yung mga Andun na siya program mo. doon na lang siya sa school, bibigyan ko na lang siya ng program, no, behavior modification program. Para naman sa speech and language therapist, no, yung mga SLP natin, usually nagbibigay sila ng visual communication aids katulad ng PECS, yung picture exchange, na usually ginagamit sa mga batang may Yes, autism. Pero effective din, Teacher Kath, sa mga non-verbal na mga may intellectual disability. Kasi nga, mas natututo sila agad at mas nako-comprehend nila agad ang picture, no? Kapag limited lang ang kanilang verbal capacity. So, pwede natin gamitin yung PECS. At para naman sa mga occupational therapist o yung mga tinatawag nating OT, dito no, Teacher Kath, usually gumagamit sila ng mga sensory integration therapy. No, katulad ng mga ginagawa sa center nyo, Teacher Kath, at na tinuturuan ang bata para ma-develop ang fine and motor skills. Para naman sa mga physical therapists, no, na tinutulungan ang mga batang may problema sa mobility. Kasi tulad ng sabi natin kanina, nagkakaroon na ng limitation sa mobility pag ang bata ay nasa profound na ang intellectual disability. And syempre, sa mga special education teacher and specialist, ito yung trabaho natin dito, mga ma'am and sir. Mag-develop po tayo ng individualized learning plans at magturo ng free vocational or vocational skills, lalong-lalo na kapag ang bata ay hindi na kaya ang academics. And for Tama. our psychologist, Teacher Kath, no, ito our psychologist, our developmental pediatrician, sila po ang nagbibigay ng diagnosis ng intellectual disability. Kaya their parents, mahalaga na nakikipag-work tayo sa kanila, no? Kasi sila din actually, Teacher Kath, ang nagbibigay ng family counseling, no? Isama na pala natin dyan ang ating mga guidance counselor, no? Sila ito nagbibigay kasi ng family counseling, emotional regulation training, at iba pang mga psychological services na pwedeng maibigay ng mga psychologist natin. Itong social worker. Alam mo ba, Teacher Kath, isa sa provision kasi ng Republic Act 11650 ang tinatawag nating child fine system. Yes. Na dapat ginagawa ng school. And alam ko naman ginagawa naman ng ibang school. So, iyan ay trabaho ng social worker, Teacher Kath. Si social worker ay pupunta sa mga sulok-sulokan ng lugar, ng barangay para maghanap ng mga batang 5 to 24 years old na mayroong mga disability, at karamihan naman sa nakukuha nila ay may mga intellectual disability, ipasok yan sa school. And balikan natin, Teacher Kath, no, having discussed ang mga suporta na may bibigay natin sa mga batang may special needs. Balikan natin ang kwento ni Ella. Si Ella na may mild intellectual disability, di ba, sabi natin kanina, ay halos hindi makapagsalita noong siya ay 5 years old. Pero sa tulong ng kanyang speech therapist, ng pagbibigay namin ng early intervention at suporta, no, ng kanyang pamilya, ano nangyari kay Ella, Teacher Ito Kath? na, Master Joniel and dear parents. Ngayon ay marunong na siyang magbasa ng CVC words at nakakasabay na siya sa simplified lesson sa regular classroom. Ang galing, Ayan. di ba? Kwentong tagumpay yan. Yes, Teacher Kath. No, hindi natin aasahan na masyadong bongga ang development. Kahit maliit na development lang, Teacher Kath, katulad ng simpleng nakakabasa na siya ng CVC, that's a big win. Isang malaking tagumpay para sa bata, sa magulang at sa aming mga teachers. Dahil, Teacher Kath, hindi talaga sukatan ang IQ sa tagumpay ng isang bata. Dahil ang tunay na sukatan ay ang pagtanggap, pagsuporta at pananalig sa kanyang kakayahan, na dapat tayong mga teachers at mga magulang ang unang gumagawa nun. Napapansin mong late magsalita si baby?
Di pa rin nakakaupo ng maayos sa edad niya o kaya naman may sariling mundo. Tahimik lang, ayaw ng masyadong interaction. Maaaring senyalis ito ng Global Developmental Delay o Autism Spectrum Disorder. Hindi ito kabagalan o katigasan ng ulo. Ito ay kondisyong nangangailangan ng tamang pag-unawa at suporta. Sa Tagumpay Smart Learning, itinuturo namin na ang maagang pagtuklas at tamang intervention ang susi sa pag-angat ng bawat batang may special needs. Bawat isa may galing at potensyal. Kailangan lang ng tamang gabay. Kung may agam-agam ka sa development ng anak mo, huwag nang ipagpabukas. Magpa-assess, magtanong, matuto. Dahil sa Tagumpay Smart Learning, bawat bata may pag-asa at may tagumpay. Yan ang ay dapat. Maagang kaalaman, tamang aksyon, tagumpay ng bawat bata. Again, Master Roniel and dear parents, mga katagumpay, ang intellectual disability ay hindi hadlang sa tagumpay. Ito ay paanyaya sa ating baguhin ng pananaw mula sa paghusga tungo sa pag-unawa. Dahil sa batang may intellectual disability, sila ay may kakayahan. Kung bibigyan natin sila ng tamang suporta, Teacher Kath, their parents, teacher, maaabot din nila ang kanilang pangarap. Kaya mga katagumpay learner, iniimbitahan po namin kayong samahan kami tuwing Lunes. Dito lang sa Tagumpay Smart Learning, ang inyong kaagapay sa edukasyon, inklusibo at may puso. Siyempre, mga katagumpay, don't forget to follow, share, and support Tagumpay Smart Learning para sa batang may pangarap at pamilyang may pag-asa. Ako po si Dr. Teacher Kat, Curriculum Developer at Special Education Specialist. At ako naman si Master Roniel, isang Special Education Teacher at Intervention Specialist. Hanggang sa muli, sa susunod na episode ng Tagumpay Smart Learning. We serve for a heart, soul, and purpose. See you next Monday dito sa Tagumpay Smart Learning. Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang Hi mga katagumpay! Gusto nyo ba ng good vibes, inspiring stories, at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, It's All Good Channel. Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya, tagumpay, at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang yan. Hanapin lang ang Tagumpay, It's All Good, at siguraduhin naka-like, follow, at subscribe na kayo. I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose.